Pag-usapan natin ngayon ang matinding paninira ng mga kalaban sa politika ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Target sila ngayon ng black propaganda. Okay, unahin natin itong kay Attorney Vic Rodriguez. Kahapon mayroon siyang live sa Facebook. Title niya is Black Saturday Black Propaganda. Tapos sinabayan niya ng post ito sa kanyang official Facebook page. Ganun din, Black Saturday Black Propaganda. Basahin ko ha. Sa nalalabing 21 na araw ng kampanya, inaasahan ko ang higit na paglaganap ng mga malulupit na black propaganda laban sa akin. Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto na pambubudol na pipilitin idiskaril ang ating kandidatura na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong focus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, droga at panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa paglaganap ng kahirapan sa ating bansa ngayon. Gawin nating inspirasyon ang desperasyon ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pag-ibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa panlilinlang, pananakot at pandaraya hindi lang sa number 56 sa balota kundi sa buong Duterte. Okay. So, yan po. Laban lang tayo, Attorney Vic. Nasa iyo ang suporta ng sambayanang Pilipino, pati mga kasama mo sa Duterte 10. Talagang sulit ang pagboto ng Duterte 10 at may plus 2 pa. Okay. So, may nabasa kong post ni Teo Moreno. Basahin ko lang yung post ni Teo Moreno tungkol dito ha. Kasi ito daw palatandaan na na on the rise si Attorney Vic Rodriguez. Okay, sabi ni Peter Teo Labenya. Hindi pala Teo Moreno. Peter Teo Labenya. Post niya 1 hour ago. Crab mentality is what drives those who are pulling down Attorney Vic Rodriguez with black propaganda. But this only confirms he is on the rise. He is on top. The evil ones are at the bottom pit, dirty with mud. Lumalapit na si Attorney Vic. Attorney Vic, Philip Salvador, Congressman Dante Marcoleta. Sino pa yung Attorney Bundok. Lumalapit na sila. Of course, insured na po si Senator Bato at Senator Bongo. So, dumadami na yung habang papalapit, I believe talagang maraming makakapasok na member ng Duterte. Okay, so ito naman. Ano naman yung paninira nila kay Congressman Dante Marcoleta? Ito, may nagpadala sa akin ng post. Sikat Servos. Post pa ito noong June 10, 2020. So, tagal na. Nire-revive lang nila. So, ang title nito is He who hates the cross is the enemy of God. Again, this man, sabi, Congressman Rodante Marcoleta filed House Bill 4633 that if passed, all religious images such as the crucifix or religious images and hospital suites will become optional. So, tinignan ko, mayroong nakapost dito yung House Bill 4633. Very clear naman. Optional. I am not against the cross. Kaya lang, ito, maganda yung explanation ni Congressman Dante Marcoleta itong ipinail niya na ang Pilipinas is a multicultural mix of faith. So, sa mga kapatid nating Roman Catholic, so okay, nandyan yung crucifix. Kaya lang, may mga kapatiran din tayo na hindi sila komportable
na mayroong crucifix sa kanilang hospital suites. Ito, hospital suites, yung mga pangmayaman suite. So, ang explanation nito is optional. So, what is wrong kung gawin lang optional? Hindi naman talagang pinapatanggal. Hindi ipinagbabawal. Depende na sa tao. Example, kapatiran nating mga Muslims. Ang dami kaya nila. How many million Filipino Muslims? Ma-hospital sila. May nakabitin na crucifix. So, optional sa kanila yun. So, pwede nilang pabayaan lang doon. Okay lang. Kaya lang kung gusto nilang wala, edi optional. So, to me, there is nothing wrong. Ito, inilalabas lang nila para panira kay Congressman Dante Marcoleta. Kaya lang, in short, hindi naman ito naipasa. Wala namang batas na ganyan. Correct me if I'm wrong, hindi ito naipasa. Inilalabas lang nila ito para galitin ang mga kapatiran natin sa Catholic faith para wag nilang iboto si Congressman Dante Marcoleta. But all this, wala na. Puros paninira na lang ito. Ibig sabihin, mabungahon itong dalawa, Atty. Vic and Congressman Dante Marcoleta, mabungahon kaya binabato sila. Kailang pagdating ng Mayo 12, hindi na nila mapipigilan ang Duterte Magic, ang Duterte 10 plus 2. Yun po ang magpapanalo sa mga kandidato ni Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Pod ni ang yero nga itabang din sa mga balay nga daot na din sa Sitio Garden. So mauna ni silang mga tao. Salamat kay dai sinagyatag sa mo. Salamat kayo ma'am. Ihatag. Wala magsamuha. Upay palito namo nga wala ipalit. Salamat kayo kani. Nani sila ang nakabangan og yero. So daghan na gid kay sila nga tao. Kaya naman ay urak man dito naman dito. Mama kagata. Sibik boy man ang o kana sibik boy. Sana. Sibik man dito. Salamat kayo. Ay ginabangan ni. Salamat kayo. Salamat kayo kay ginabangan ni. Dili may makatawad og dili kamang naghatag. Ug mo na to dagan salamat.